Mapagpalang araw po sa bawat isa. Nasa kalagitnaan na tayo ng Disyembre at damang-dama na natin ang matinding pagdiriwang ng mga tao sa Kapaskuhan. Pagka kayo ay pumunta sa mga malls o kaya maging sa daan ay talagang napakaraming tao. Busy-busy ang karamihan sa pamimili. Pagdiriwang po ito sa Kapaskuhang ito. Nawa po ay napanood po ninyo yung nakaraang video sapagkat sa pagkakataong ito ay nais ko pong balikan ang mga mahalagang punto na ibigay ko sa inyo. Hindi po ako nagmamadali sa mga bagay na ito na inilalahad ko sa inyo sapagkat alam ko na hindi ito mga popular na napapakinggan sa ating kapanahunan kung kaya't minsan ay isinasantabi lamang ng mga tao ito dahil malamang ay nalalantad ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga ito. Yan ang trabaho ng salita ng Diyos na ilantad tayo sa katotohanan para maliwanagan ang mga kadiliman sa atin. Ang Panginoon Kristo ang siyang liwanag ng mundong ito at sinasabi ng Biblia na tinanggihan siya ng kanyang mga kababayan dahil nailalantad ang kanilang mga hindi tamang gawa. Nabanggit ko na marami akong nabanggit na hindi popular sa Kristyanismo sa aking ipinangaral sa nakaraan, kung kaya ang nais ko po ay babalikan ko lamang ang mga ito. Nais kong maitanim ito sa ating mga kaisipan sapagkat ito ay napakahalaga. Pag hindi natin nakuha ang mensaheng ito, sasabihin ko po sa inyo, aapektuhan nito ang magiging hahantungan natin sa walang hanggan. Kaya naman nakakapanghinayang na hindi natin makuha ang mensaheng ito. Naalala ko sa pagkakataong ito na kaya inulit-ulit ng Diyos na ilagay diyan ang mga kwento tungkol sa kapanahunan ng Panginoong Kristo sa Matthew, Mark, Luke, John ay dahil alam niya na ang tao ay kailangan ding minsan ulit-ulitin sa kanya ang mahalagang bagay. Yan po ang isang layunin na nakikita ko kung bakit ipinasulat ang pare-parehong kwento tungkol sa Panginoong Kristo sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. So ngayon ay parang gagamitin ko yung idea na yon. I just wanna reiterate those things that I have mentioned last time regarding things that are unpopular of this world concerning the coming of our Lord Jesus Christ. Nais kong maunawaan ninyo na ang mga lumalagong iglesia, mga gawain ng mga Kristiyano dito sa mundong ito ay yung mga nagsasalita ng mga bagay na nagugustuhan lamang ng mundong ito. At diyan ay maalala ko yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 15 na sinabi niya that if you are of the world would love you as its own. Mamahalin ka ng sanlibutan ito pag magsasalita ka ng lengguwahe nila, yung gusto nila. At alam natin na ang Panginoon Kristo, dahil sa pagsasalita niya, ay nalalantad ang kalalagayan ng sanlibutan ay hindi siya tinanggap, bagkus ay pinatay siya sa mundong ito. Ganyan ang isang katotohanan sa buhay ng mga totoong Kristiyano. Alam din natin na mga apostol, lahat sila ay pinagpapatay sa mundong ito. Ano ang dahilan? Sapagkat alam naman natin na ang mga alagad ng Panginoon Kristo ay katulad din ng Panginoon na nagsasalita ng katotohanan at inilalahad ang kailangan ng tao para mabuhay sa walang hanggan. Sila ay mga pinagpapatay. And we should not expect that this world will accept us until we speak the truth about the Lord Jesus Christ. Binanggit na ito ng Panginoon. Ibinigay niya na ang babalang ito na sa mundong ito, ang mga tunay na alagad ng Panginoon ay hindi masyadong tatanggapin sa mundong ito. Isa yan sa mga punto na nais kong ibigay sa inyo mamaya dahil naniniwala tayo na pareho pa rin sa ating kapanahunan ang ninanais ng Diablo na alisin ang lahat ng bagay na katotohanan sa mundong ito. Alam natin na siya ay talunan na, subalit hindi pa rin siya bumibigay. Ginagawa pa rin niya ang lahat ng kanyang magagawa para hanggat maaari ay meron pa siyang maisasama sa kanyang destinasyon sa walang hanggan. At alam natin na yan ay kapahamakan sa naglalagablab na apoy
at asupre. So ang unang punto na nais kong balikan natin ay nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan hindi dahil sa date, sa araw na pinapaniwalaan natin na ang Panginoon Kristo ay pinanganak sa December 25. Maraming pananaw sa bagay na yan. May nagsasabi na kung hindi ako nagkakamali ay September 3 at may nagsasabi ng October 10. Yan ay hindi mahalaga dahil hindi yan inilagay ng Diyos. Ang mahalaga dyan ay tungkol sa sanggol na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Unang-una, siya ay pangako na magiging hari. Nabanggit ang bagay na ito sa Isaiah 7:14 at sa 9:6, binabanggit diyan ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, pwede tayong magdiwang ng Kapaskuhan, pero kapag hindi tungkol sa Panginoong Jesucristo, tungkol sa sanggol na ipinanganak ang ating ipinagdiriwang, ay nawawala ang tunay na katuturan o dahilan ng Diyos kung kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito. Kaya't ang katanungan sa atin ay nagse-celebrate ba tayo ng Kapaskuhan sa ating kapanahunan na ang tunay na focus natin ay ang Panginoong Jesucristo. Of course, alam na natin na siya ay hindi lamang ipinanganak na sanggol at nanatiling sanggol, kundi siya ay katulad natin na lumaki hanggang sa siya ay naglingkod sa Diyos, gumawa ng mga alagad at dumating sa punto na isakripisyo niya ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan po yan. Ang pangalawa na nabanggit ko na mahalaga o unpopular sa nakaraan is that Christ's coming's goal is for eternity. Pangwalang hanggan. Hindi ito temporaryo na magpakasaya ang tao sa mundong ito. Yan ang hangad ng tao. Karamihan sa tao gusto niya na maging masaya sa ngayon at hindi niya masyadong ibinibigay o alintana ang walang hanggan. At yan ay napakadelikado sapagkat ang Diyos ay Diyos ng walang hanggan. Everything God created is for eternity. He is not much of temporal things. Pwedeng gamitin ang mga temporaryong bagay in pursuit of eternity, pero huwag mong ipagpalit ang mga temporaryong bagay sa mga pangwalang hanggan dahil hindi ganyan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung nagdiriwang lamang ang tao ng seasonal dahil sa Kapaskuhan, pero yung tunay na diwa o dahilan ng pagparito ng Panginoon Jesucristo ay hindi niya talaga makuha, nakakapanghinayang ang bagay na yan. Sa tingin mo ba yung layunin ng Diyos, yung dahilan ng pagkakatawang tao ng Panginoon Jesucristo ay naganap na sa buhay mo o nagaganap na ang bagay na ito ba ang pinagpupursigihan mo? At yan ang dahilan kung bakit nais kong bigyan ng diin ang bagay na ito. Hindi po ako nagmamadali dahil alam ko na malamang ay maraming manunood na palalagpasin lang ito sa kanilang mga tainga dahil nga sa ang tao ay ayaw niyang mailantad sa liwanag ang mga kadiliman sa kanya. Yan ang mga tao na natural sa mundong ito. Tingnan niyo ito mga kapatid. Kung ikaw ay hindi komportable na nalalantad ang iyong tunay na kalalagayan sa mata ng Diyos, yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos, malaki ang problema mo sapagkat ang Diyos ay banal. He wanted to get rid of all the sins that is in us para sa ganon ay makasama natin siya sa walang hanggan. Napakaganda ng plano ng Diyos. Again, they are not temporal, they are eternal. But you cannot do that with your own way, but the ways of the Lord is required. Kailangan ito na maisagawa natin. Ang pangatlo na nabanggit ko ay tungkol doon sa pagbibigay ng Diyos ng sumpa sa ahas. Alam natin kung sino ang ahas na yon, walang iba kundi ang Diablo, na kung saan ay sinabihan siya ng Diyos na darating ang isang anak ng babae na dudurog sa kanyang ulo, gagapi sa kanya,
kukunin sa kanya ang autoridad sa mundo ng sangkatauhan na nakuha niya dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Mula nung panahon na yon, kung titingnan natin at oobserbahan ang banal na kasulatan, lahat ng nangarap na mabuhay ng matuwid sa mata ng Diyos ay talagang dumaranas ng pag-uusig sa mundong ito, kundi man sila ay pinapatay. Halimbawa diyan ay si Abel na nagnais tuparin ang kalooban ng Diyos. Ginamit ng diablo si Cain na tinatawag ng unang Juan Kabanata 3 na anak ng diablo. Hindi po si anak ng diablo kundi nabuhay siya na hindi ninais ang matuwid na pamumuhay at kinasangkapan siya para lipulin ang kanyang kapatid. Bagamat hindi naman napatay si Enoch at saka si Noe, pero naniniwala ko na nandiyan pa rin ang banta ng kaaway sa kanilang mga buhay dahil sa pamumuhay ng matuwid sa mundong ito. Ang punto ko rito, mga kapatid, ay bago dumating ang Panginoong Jesucristo ay ginagawan talaga ng diablo ng paraan para hindi mangyari ang sumpa na yon na gagapiin siya ng anak ng babae. Maalala nyo nung ipanganak ang Panginoon doon sa aklat ng Mateo Kabanata 2 na kung saan ay pinagpapatay niya ang lahat ng mga sanggol sa Israel na nag-iedad ng 2. Yan ay sapagkat nalaman niya na dumating na ang pangako hari ng Israel na siyang gagapi sa kanya. Pero alam din natin ang katotohanan na hindi maaring magapi ang Diyos. At dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay nais niya na tuparin ang kalooban ng kanyang Ama, hindi makapanaig sa kanya ang diablo. Sa bagay na ito ay mahalaga na tignan din natin ang ating mga sarili. Nabubuhay ba tayo sa kalooban ng Diyos na katulad ng ating Panginoon Jesucristo? At tayo ba ay kinamumuhian ng diablo o kasangkapan ng diablo upang tuparin ang kanyang mga ninanais na hadlangan ang iba sa pagpasok sa kaharian ng Diyos at hindi nagpupursigi sa katwiran? At para doon naman sa mga Kristiyano na nakakaranas ng pagsubok, pag-uusig sa mundong ito, alam nyo, huwag kayong manghinawa, magalak kayo ang sabi ng Biblia, sapagkat sa pamamagitan ng mga yan ay nagdadala sa atin ng mga walang hanggang gantimpala. Yan ay kung matuto tayo na tumugon ng tama sa mga pag-uusig na dumarating sa ating buhay. Kawawa ang mga tao na hindi concern ng diablo sa mundong ito. Kawawa ang mga tao na hindi concern tungkol sa walang hanggan. Hindi sila masyadong pakikialaman ng diablo pero hindi nangangahulugan na magiging tama at maganda ang lahat ng buhay mo sa mundong ito sapagkat ang Diyos mismo ay tinakda ang mundong ito sa pagkabigo, Roma 8:20, para sana ay maghanap ka sa Diyos. At ito yung ating pang-apat na napakinggan dito. Ang layunin ng Panginoong Jesucristo sa pagparito ay upang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Alam nyo, ito po ang pinakamatindi sa lahat sapagkat akala natin ay naparito o isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak para tugunan ang mga pangangailangan ng tao. Nais kong sabihin sa inyo na concern ng Diyos ang mga bagay na pangangailangan natin. Makikita natin yan doon sa Genesis chapter 1 at chapter 2 na bago niya lalagyan ng tao at ilagay sa mundong ito, ay inihanda niya muna ito sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ganyan kabuti ang Diyos. Kaya lamang ay alam natin na nung dumating na ang kasalanan, ang unang naapektuhan ng problemang yan ay ang relasyon ng tao sa Diyos. Pinuntahan sila ng Diyos doon sa Garden ng Eden at tinanong, "Where are you? Have you eaten from the tree that I have commanded you not to eat from?" Pero alam natin na hindi tumugo ng tao ng tama. Nagtago siya sa presensya ng Diyos at dahil diyan ay yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos para sana umamin sila sa kanilang kasalanan ay hindi nangyari. So pumasok ang kasalanan na ito
at kasunod na niyan ang pagkasira ng lahat ng bagay na magaganda sa mundong ito. Gusto ko ipakita sa inyo yan dahil nais kong malaman ninyo na dahil sinasabi ko na ang dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos ay dahil sa kasalanan ay hindi na concern ng Diyos ang ating mga pangangailangan. In fact, tinuturuan niya tayo na ng Panginoon Kristo kung paano natin makamta ng lahat ng ating mga pangangailangan sa mga panahong ito. Gusto niyo malaman? Ang sabi ng Panginoon, "But seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you." Ano ang mga tinutukoy niya? Yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Hindi yung mga luho natin dahil hindi yun ibibigay ng Diyos, masisira ang buhay natin sa pamamagitan ng ating mga luho. Ang nais ng Diyos ay magiging kontento tayo sa mga bagay na pangangailangan natin, pero prioridad natin ang kanyang kaharian o siya mismo. Mga kapatid, that is the safest way to have everything we need in life. Alam naman natin na lahat ng bagay sa mundong ito ay temporaryo. Pero ang tao dahil sa pagpasok ng kasalanan ay naging sakim, gusto niyang isecure ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang kakayanan. Nais niya na wala siyang magiging problema sa mga bagay-bagay. Nag-iimpok siya ng marami na hindi na nagpapakita ito ng pagtitiwala sa Diyos. So God has promised that everything we need in life will be provided as long as we seek first His kingdom. Seeking His kingdom means giving Him priority, and that includes obedience in everything, choosing to do His will in everything. So naparito ang anak ng Diyos to get rid of sin. Alam natin na bago pa nga lalangin ng Diyos ang tao ay provide niya na ang lahat, pero lahat ng iyon ay nawala dahil sa kasalanan. Makikita natin diyan na ang ugat ng problema ng mundong ito ay kasalanan. That is why makikita natin na sa Biblia ay magiging maayos lang muli ang lahat kapag ka naalis na ang kasalanan doon sa kaharian ng Diyos na walang hanggan. Pakinggan ninyo itong aking sasabihin. Sa 4 na kabanata ng Biblia, na walang kasalanan o kaya ay naresolbahan na ang kasalanan, walang problema ang tao sa pangangailangan. Saan yan? Sa Genesis chapter 1 and chapter 2, bago pumasok ang kasalanan sa chapter 3, lahat ay maganda, lahat ay mabuti dahil walang kasalanan. Then, doon sa Revelation chapter 21 and 22 ay makita natin na naresolbahan na ang kasalanan at makikita natin maganda na muli ang lahat. So during chapter 3 ng Genesis hanggang Revelation chapter 20 ay makikita natin na nireresolbahan ng Diyos ang kasalanan. Bagamat isinugo niya na ang kanyang bugtong na anak, ay patuloy na tinatanggihan ng tao ang paraan ng Diyos sa pagliligtas sa kanila sa kasalanan. Ulitin ko po yan, na tayo ay nililigtas ng Diyos sa kasalanan at hindi sa gutom, hindi sa pangangailangan, sa sakit karamdaman, sa kapahamakan. Nabanggit ko sa nakaraan na ang kapahamakan ay hindi problemahin dapat yan ng tao, kundi yung kasalanan sa kanya. Sapagkat ang kapahamakan ay resulta lamang kung hindi na-resolbahan ang kasalanan sa atin. Alam natin na ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi. Nabanggit ko rin sa nakaraan yan, doon sa 2 Pedro 1:3 na kung saan God has done and provided everything we need for a godly life. Banggitin ko na rin po ito, na sa kaligtasan ng tao o pagliligtas ng Diyos sa tao sa kasalanan ay wala tayong naiambag dyan. Pero hindi nangangahulugan na wala tayong gagawin dahil makikita natin na ang daming advices and teachings and admonitions and commands na dapat gawin ng mga Kristiyano. Nais ko pong sabihin yan sapagkat may mga nagtuturo na wala na tayong gagawin as long as we believe in the Lord Jesus Christ, we are saved because salvation is from God. Totoo yung iba doon pero hindi yan buong katotohanan.
Basahin nyo ang Biblia at makikita nyo yung bakit may utos ang Panginoon kung wala na palang gagawin ng tao. Nais kong bigyan ng diin yan sapagkat mismo sa mga Kristiyano ay itinuturo ang bagay na yan that salvation is from God alone. That is true in some points. Pero hindi natin mayalis na tayo ay pananagutin ng Panginoon sa kawalan ng ginagawa. In fact, lagi ko sinasabi that one of the positions that God gave us is to have became a member of the royal priesthood. Kung tayo ay mga saserdote, anong klaseng saserdote yan na walang ginagawa? Tingnan nyo ang mga saserdote sa lumang tipan. Tingnan nyo ang ating punong saserdote. Hindi po siya tamad at walang ginagawa. At kung babasahin nyo ang Revelation chapter 1 verse 5 and 6 ay mababasa nyo na we have became His priest to serve Him. To serve Him meaning may gagawin tayo. So, ang kawalan ng ginagawa ay malaking kasalanan sa Diyos. Tandaan niyo sa Matthew chapter 25 ay makikita niyo diyan yung talinghaga tungkol sa mga binigyan ng talento. Yung isa ay binigyan ng isa, yung isa ay binigyan ng 2 at yung isa ay binigyan ng 5. Iba-iba ang talento na iniwan sa kanila ng kanilang Panginoon, pero natuwa ang Panginoon at gagantimpalaan ng Panginoon yung mga ginamit ang mga talento na ipinagkaloob sa kanila. Pero tingnan niyo yung binigyan ng isang talento. Isa na nga lang, itinago pa niya ito, hindi pinakinabangan, kaya nang siya ay magsulit sa Panginoon ay sinabihan siya, tamad at masamang alipin. Sinabi pa, kunin niyo sa kanya ang talento at ibigay sa meron na doon sa mga kumita at hulihin ang masamang alipin na yan, gapusin at itapon sa labas. Doon ay mananangis siya araw at gabi at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Yan po ay tungkol sa kapahamakan sa walang hanggan dahil na rin sa hindi paglilingkod sa Diyos. Kaya huwag kayong maniwala na dahil ginawa na ng Diyos ang pagliligtas para sa atin o kaligtasan para sa atin, ay wala na tayong gagawin. Just read your Bible and have a simple mind of understanding. Ang problema kasi nung iba ay kinukulong nila ang Diyos sa kanilang doktrina na para bagang ang gagaling para maiwasan yung mga bagay na uncomfortable sila. So, that is sinning against God. I mean, kung si Kristo ay naparito para alisin tayo o iligtas tayo sa kasalanan, ay nangangahulugang bahagi ang lahat ng mga ito. Hindi tayo pwedeng kampante na dahil naranasan natin ang pagliligtas ng Diyos. At yung bagay na yan, mga kapatid, ay binigyan ko rin ng paliwanag sa nakaraan na mayroong 3 kapanahunan o 3 bahagdan ang kaligtasan. Mamaya babalikan ko yan. Pero nais kong bigyan ng diin ang bagay na ito sapagkat kung hindi tayo mahahango sa kasalanan, hindi tayo maliligtas sa kasalanan, ay papasailalim tayo doon sa pandaraya ng dyablo. Kung titingnan ninyo mga kapatid, sa pahayag kabanata 2 at 3 ay makikita nyo, ito ay mga iglesia na ng Panginoon na kung saan yung isa nga sa iglesia ng Ephesus, I have this one thing against you. One thing. One thing na nga lang ay sinabihan pa ng Panginoon na kapag hindi niya inayos yung isang bagay na yon, ay talagang mananagot siya at mawawalan siya ng karapatan na kumain sa bunga ng puno ng buhay. Anong magiging pagkain niya sa walang hanggan kung hindi siya papayagan ng Diyos o pahihintulutan ng Diyos na kumain ng bunga ng puno ng buhay? Imagine niyo yan. Kung loloobin ng Panginoon sa January ay tatalakayin ko yung 7 churches na yan at inais kong makita natin ang kalalagayan natin kung tayo'y mananampalataya. This is not much about the unbelievers. This is about the Church of Christ, the Church of God. At ako'y naniniwala na maraming mensahe para sa atin doon sa 7 churches na yon. Pero ulitin ko po na ginawan na ng Diyos ng solusyon at tulong para sa tao ang kasalanan. Tinapos na yan ng Panginoon. Tapos na yung bahagi niya. God has provided everything.
He dealt our sin through the life of Christ. Kaya kung tayo ay mapapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi na problema ng Diyos yan. Problema natin dahil tayo ay hindi tumugon ng tama sa pamumuhay Kristiyano. Malamang ay tumugon tayo doon sa pananampalataya sa anak ng Diyos, pero pagdating sa pamumuhay sa makipot na daanan ay hindi natin ginawa, kaya tayo ay pupunta sa kapahamakan. Huwag namang mangyari ang bagay na yan, sapagkat kung paano ang buhay natin sa mundong ito ay napaka-temporaryo, 70 to 80 years, na kung ikukumpara natin ang buhay na walang hanggan, ay talaga namang nakakapanghinayang. So kung kayo ay nasa church na ididil ang kasalanan, ang preacher ninyo ay talagang nagbibigay ng mga salita na patuloy na humuhubog sa atin sa wangis ng Panginoong Kristo o kaya ay nagpapalaya sa atin sa kasalanan, yun ang mga mahalin yung mga mangangaral kaysa doon sa mga komedyante, sa mga payaso, sa mga negosyante na po ipapahamak kayo ng mga taong yan. Pero hindi mayaalis dahil ang Panginoong Kristo sa pangangaral ng matuwid, maging ang mga apostol, sa pangangaral ng matuwid na kailangan ay lisanin ang kasalanan at makalaya sa kasalanan, ay pinagpapatay sa mundong ito. At pinapaniwalaan ko rin na kapag nangaral tayo ng tungkol sa matuwid na pamumuhay, hindi rin tayo katanggap-tanggap o tatanggapin ng mundong ito. Meron po akong nais basahin sa atin dito sa Aklat ng Gawa, Kabanata 3. Yung huling talata rito ay makikita nyo na hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon sa kabayaran ng ating mga kasalanan, kundi sinabi rito, when God raised up His servant, ang Panginoon Kristo ito, He sent Him first to you. Speaking to the Jewish people, si Pedro po ang nagsasalita. Ulitin ko, when God raised up His servant, He sent Him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. That is the blessing of Christ, one of the blessings of Christ. So hindi lamang yung binayaran niya ang ating mga kasalanan, kundi ninanais pa niya na tayo ay lumaya sa kasalanan. Yan ang matinding pagpapala. Bakit? Tulad ng sinasabi ko, ang problema ng tao sa mundong ito ay kasalanan. Yan ang sumisira sa relasyon natin sa Diyos, sa ating Ama, na provider natin sa lahat ng bagay. Pero kung ayaw nating lumaya at maalis sa kasalanan, ay nagkakaroon ng sagabal sa ating relasyon sa Kanya at pagkakataon ang dyablo para makagawa sa ating buhay. Dagdagan ko pa po na ang totoo sa mundong ito, katulad ng nabanggit ko sa nakaraan o kaya ay kanina, ang tao ay inaayawan niya yung ipinapakita mo sa kanya na siya ay may problema sa kasalanan. Tingnan po ninyo yan. Yan ay pride. Ang blessing ng New Covenant o isa sa mga blessing ng New Covenant ay yung makita natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano yan? Tingnan niyo ito mga kapatid. Sa pagpasok ng mga Israelita sa Promised Land, ang Promised Land ay larawan hindi ng langit, larawan ng ating buhay ngayon sa kaharian ng Diyos. So nung pumasok sila sa Promised Land, hindi pa po tapos ang labanan. Doon sa Promised Land, ang daming higante na kailangan nilang lipulin. Malilipol nila ang mga higanteng ito kapag nakikita nila ito at meron silang pananampalataya na lusubin ang mga ito upang patayin. Ganyan si Caleb sa chapter 14 ng Aklat ng Joshua. Give me that mountain wherein the giants are. Nandoon ang mga higante. Sabi ni Caleb, ibigay mo sa akin ang bundok na yan. Lulusubin ko yan. God with me, I will destroy those giants. Now, tayo ay nasa kaharian na ng Diyos. Wala pa tayo sa langit. At dito sa kaharian ng Diyos na ito, meron tayong mga kalaban na kailangan nating ma-identify. Yung mga Israelita, they need to identify where the giants are. And likewise, ang giants natin na hindi sa labas
nandito sa atin ang mga higante natin that we need to identify and accept that we have giants, still giants in us na kailangan ay maidil. These are the sins, deadly sins na nasa sa atin. At kailangan nating ma-identify at willing tayo na sila'y patayin at mapapatay lang natin kapag kasama natin ang Diyos. Nakukuha ba ninyo ang sinasabi ko, mga kapatid? So, sino mang Kristiyano na inaayawan niya ang pangangaral tungkol sa kasalanan para makita niya ang kanyang sarili, napakadelikado po niyan. Doon kayo sa iglesia na kung saan ay nakikita nyo ang inyong sarili, unti-unti kayo ay nakakalaya sa kasalanan, nahuhubog sa wangis ng Panginoon Kristo, kaysa doon sa mga iglesia na inaalagaan lang ang inyong emosyon. Ginagamitan lang kayo ng magagandang musika, mga nakaka-steer sa inyong emotion. Yan ang gustong-gusto ng marami. Pero pag nangaral ang mga preacher na matatapat sa kanilang tungkulin laban sa kasalanan, nako, magliparan yung mga tao sa kanilang iglesia. Mga kapatid, kaya hindi po ako nangangarap ng malaki. Gusto ko po ng mga tao na handang magpa-disciple sapagkat ang disciple ayon sa Efeso 4:13 ay mahubog sila sa wangis ng Panginoon Kristo. Saan mo nakita sa Biblia na ang Panginoon Kristo ay nabuhay at nagmahal sa kasalanan? Wala. Kaya ulitin ko sa inyo, kung ang iglesia ninyo ay inaalagaan lang ang inyong emosyon, bine-baby-baby kayo dyan, hindi ninyo nakikilala ang Panginoon sa malalim na kaparaanan. Naku, yun, yung mga iglesia na masasabi natin na nadaya ng dyablo, ngayon ay makikita nyo na nagsasalita ako ng unpopular things dahil maging ang mga nagsasabing Kristiyano, born again o anumang relihiyon yan, alam niyo na ako ay hindi tungkol sa mga grupo-grupo kundi sa kaharian ng Diyos. Kung nais mong pagharian ka ng Diyos, nais mo itong mga sinasabi ko, magiging magkasama tayo. Kung nais mo lang alagaan ang iyong sarili at ingatan ng iyong reputasyon at ayaw mo na natatalakay ang kasalanan, ay sasabihin ko sa inyo, yan ang Genesis chapter 3 hanggang Revelation chapter 20. God is resolving sins among humans. Niro-resolbahan ng Diyos ngayon ang mga kasalanang ito sa atin. Kaya kung tayo ay naghahanap lang ng kasiyahan sa ngayon, magiging masaya at ginagawa natin na ang Panginoon Kristo ay katugunan ng ating mga pangangailangan, nadaya na tayo ng kaaway, nawa po ay gumising-gising tayo dahil hindi yan ang blessing ng ating kapanahunan. The real blessing of the new covenant, the time of the Holy Spirit who is now with the believers. Dahil hindi ka totoong born again kung hindi ka nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Yan ang sabi ng John 3:5. Unless a man is born of water and spirit, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Born of the Spirit ang mga born again na totoo, hindi yung may relihiyon lang. So mag-ingat kayo sa mga grupo na ang kaligtasan ay ang grupo nila, ang kaligtasan ay sa galing ng preacher nila, ang kaligtasan ay nandoon sa sugo ng Diyos na preacher nila, ang kaligtasan ay nasa kanilang relihiyon. Naku po, walang dugo yung mga yan na sapat para sa kabayaran ng kasalanan. Ang tunay na kaligtasan ay na kay Kristo lamang, at kung hindi ka maliligtas sa kasalanan at mahahango sa kasalanan, kahit anong relihiyon ang pasukin mo, hindi ka maliligtas. Diyan ay makikita nyo na talagang si Kristo lang ang kaligtasan, at kung wala kang tamang relasyon kay Kristo, ay wala kang tamang relasyon sa Diyos. At kung meron kang tamang relasyon sa Diyos, ay nababase sa kanyang salita. Hindi pwedeng magkalaban yan. Hindi pwedeng magkaiba ang sinasabi ng Biblia sa pinapaniwalaan mo. Ayan mga kapatid, bumabanggit na naman ako sa mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa mundong ito, sa buhay ng mga Kristiyano. Alam ko maraming nasasaktan dito, pero wala akong pakialam kung kayo ay masasaktan. Sinasabi ko ito dahil hindi ito sinasabi ng iba sa inyo
inaaliw nila kayo at binibigyan ng maling pag-asa. Ang pag-asa natin ay si Kristo dahil ang problema natin ay kasalanan. Kasalanan na umaalipin sa atin, kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan. Marami nga hindi alam ang mga paraan ng pagkakasala laban sa Diyos. Yung bang paglabag lamang sa utos ng Panginoon Kristo? Ang alam nga ng iba dyan ay yung Old Testament na batas ng Diyos para sa Israel. Yung mga batas ni Kristo hindi inaalam. Pero ang kasalanan ay ang paggawa ng mga bagay na hindi sa pananampalataya. Kasalanan yan. Kasalanan yung alam mo na yung tama pero hindi mo isinasagawa. Kasalanan yung anumang bagay na ikaw ay hindi tumutugon na katulad sa tugon ni Kristo sa salita ng Diyos. All have sinned and fall short of the glory of God. The glory of God is Christ, and anything that is un-Christ-likeness sa buhay natin ay kasalanan. So ang kasalanan ay hindi lang yung paglabag sa mga batas ng Diyos. Kailangan maunawaan natin ang lahat ng mga ito. Again, I'm telling you unpopular things na ayaw pakinggan ng mundong ito, kahit ng mga Kristiyano na nagkikristya-kristyanuhan. Gusto lang nila na pakinggan yung nagpapasaya sa kanila, yung sila ay at is sa kanilang pagkakasala at patuloy sa kasalanan, komportable sila sa kanilang kalalagayan na walang maayos na relasyon sa Diyos at na-affirm pa sila. Nabibigyan sila ng thumbs up ng kanilang mga leader sa kanilang kalalagayan. Dito ay makikita natin na binibigyan ko ng diin ang bagay na ito sapagkat kasalanan talaga ang problema ng tao at yan ang dahilan kaya naparito ang anak ng Diyos. Nabanggit ko sa nakaraan na sa ngayon ay binibigyan ko ulit ng diin. Christ's name means God saving us from our sins. You will call Him Jesus because He will save His people from their sin. You will call Him Jesus because He will save His people from their sin. Tingnan niyo mga kapatid, yung His people pertaining to those who was chosen in the Old Testament. Pero katulad din sa atin, kung i-apply natin yan sa mga Kristiyano sa ating kapanahunan, He will save His people from their sin. People na, mga pinili na ng Diyos, pero ililigtas pa rin tayo sa kasalanan. Nangangahulugan yan na yan ay yung next stage ng pagliligtas sa atin ng Diyos sa kasalanan. Nais ko rin ipapansin sa inyo na inililigtas tayo ng Diyos sa kasalanan at hindi sa kasalatan, sa karamdaman o kung sa ano paman. Inclusive na yan kung nais ng Diyos na ibigay sa atin ang mga yan. Pero hindi yan ang importante. Ang importante ay maligtas tayo sa kasalanan. At yan ang ating panglima, na yung kasalanan o yung pagliligtas ng Diyos sa atin sa kasalanan ay mayroon pong tatlong kapanahunan. Past, present, future. Kaya makikita nyo sa Biblia yung save, being saved, will be saved. Yung save ay save us from the penalty of our past sins. Past sins, mga nakaraan nating kasalanan. Nung sumampalataya tayo at na-born again tayo, ay tapos na yung lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan. Tinapos na ng Panginoon yun. Pero hindi nangangahulugan na kasama na dyan yung kasalanan sa ating kapanahunan at sa susunod o darating na panahon. Hindi pa inclusive yun. Yun ay kung pagsisisihan mo. Pero alam natin na pwedeng magmatigas ang mga Kristiyano kalaunan. Alam natin na maaari silang manlamig. Alam natin na maaari silang tumalikod. Hindi yan katulad ng sinasabi ng mga once saved, always saved na wala ka nang gagawin. Nako, pandaraya ng kaaway yan. Ililis tayo ng mga yan sa tunay na kaligtasan. Mga kapatid, yung ikalawang bahagdan ng kasalanan is God saving us from the power of sin. Nandiyan pa rin ang kasalanan sa atin. Kaya nga sinasabi sa Galatia 5:16 hanggang 18 na huwag nating pagbigyan ang nais ng laman kundi ang nais ng banal na espiritu. Kailangan ay patayin natin ang lumang pagkatao sa atin. Colossus 3:5
ay dahil nandiyan pa rin ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin, maaring umiral yung ating laman. Kaya nga sinasabi ni Pablo na huwag na tayong mabuhay sa katulad dati nating buhay nung tayo ay hindi pa mananampalataya. Ibig sabihin ay lisanin natin yung kasalanang dati nating ginagawa dahil maaring umiral yung mga yon. So, there is a power of sin in us. Kaya nandyan pa rin ang laman hanggat nandiyan tayo sa katawang lupa, may nais ang ating mga laman na dalhin tayo sa taliwas sa nais ng Diyos. At yan yung second stage of salvation from sin. God is saving us from the power of sin. Yan ang dahilan kaya merong grace ni God. The grace of God is to empower the believers to overcome any sinning. Maraming gamit ang biyaya, hindi lang yung habag o kaya ay mercy ni God na tayo ay pinatawad niya sa ating mga kasalanan. Isa lang yun. Pero kung hindi ako nagkakamali ay merong 9 o 10 na gamit ang biyaya ng Diyos. Ganito yan mga kapatid. Ang grace, 124 times lang na binanggit sa NIV. Hindi yan mahirap pag-aralan. Bukod doon ay mga pagbati ang karamihan diyan. The grace of the Lord Jesus Christ be with you. By the grace of God, mga pagbati ang karamihan doon. Ibig ko sabihin, kung ito ay 124 times lang, alisin nyo yung mga pagbati, pag-aralan nyo yung natitira, at i-categorize ninyo. Ano ang ginagawa o nagagawa ng biyaya ng Diyos dito? Para lang ba sa kasiyahan natin at para lang sa personal natin na wala na tayong gagawin? Hindi. I work more than anyone else because of the grace of God. Sabi nga ni Pablo, higit akong nagpagal. Ibig sabihin, hindi dahil may biyaya ng Diyos ay wala ka nang gagawin. Meron kang gagawin. Pero ganyan lang kasimple. Pag-aralan nyo yung grace of God dahil yun ay napakahalaga para tayo ay maging matagumpay sa kasalanan sa ngayon. That is the second stage of salvation from sin. God is saving us from the power of sin. He provided His Holy Spirit so that we can walk like Jesus Christ, and that Holy Spirit is the Spirit of grace. Hebrews 10:29. Mahirap bang pag-aralan yan? Bakit tayo magtsatsaga sa pandarayan ng marami samantalang hindi naman mahirap ang mga bagay nito? Yan ay kung meron kang Espiritu ng Diyos, because even the Holy Spirit, yan ang unang-una niyang gagawin sa buhay ng mga Kristiyano, at pagkatapos ay tutulungan tayo, bibigyan tayo ng mga kapahayagan, bubuksan ng ating mga pangunawa. Those are the works of the Holy Spirit. The Spirit of grace have provided everything for us to be an overcomers of sin, because God is saving us from the power of sin. At yan din ang dahilan kaya mahalaga ang discipleship. At ang discipleship is forming us into Christ-likeness. Yung Christ-likeness ay ibinabalik sa atin ang imahe ng Diyos na sinira ng kasalanan sa Genesis chapter 3. At sino ang makakapagbalik sa atin ng imahe ng Diyos? Si Kristo lang. Because He is the only one who is in the image of God. Wala nang iba na makakapagdala sa atin yan. Hindi yung church, hindi yung preacher, hindi kung sino-sino dyan. Naku po, lahat ng ito ay mga pandaraya ng dyablo. Kaya ingat kayo dahil ang Diyos provide niya lahat ng bagay kasi alam niya na kahit namatay na ang Panginoon Jesucristo, nandiyan pa rin ang dyablo, umiiral pa rin ang ating laman, gusto nito ang alok ng sanlibutan, pero sa kabutihang loob ng Diyos ay nais niya tayong iligtas. At yung pangatlo na kapanahunan o stage ng kaligtasan ay yung future. Ano yon? God will save us from the presence of sin. Kapag tayo ay kinuha niya na mula sa mundong ito, ang tawag minsan diyan ay glorification at minsan ay tinatawag ding redemption. He is redeeming us from the earth. Iba doon sa pagtubos sa atin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Pero ginagamit yung salitang yon. So nakikita niyo yung 3 stages of salvation from sin, past. God has saved us from the penalty of our past sins because of our faith in Christ.
Present, God is saving us from the power of sin and because of the grace of God. Future, God will save us from the presence of sin. Kaya niya sinabi, he who remains faithful to the end will be saved. Saved from the presence of sin to the presence of God, to eternity. Yan po ang tatlong bahagdan ng kaligtasan. So ngayon ay makikita nyo na maging maingat tayo sa Ebanghelyo na ang pinang-iengganyo sa mga tao ay tutugunan ni Kristo ang lahat ng iyong pangangailangan. Payayamanin kayo ng Panginoon, aalisin niya lahat ng iyong karamdaman. Kay Kristo ay kapayapaan. Lahat ng yan ay hindi totoo. Dahil ang mga alagad, alis sa kanila ng Panginoon yung mga bagay na tinatangkilik nila sa mundong ito. Sila ay mga pinatay. Hindi natin pwedeng gamitin yung no weapon forged against me shall stand. Yan ay sa Old Covenant yan, sa Old Testament yan, sa mga Israel yan. Ang Panginoon ay inulos ang tagiliran. No weapon formed against me shall prosper. Ang mga alagad ay pinagpapatay. Silang lahat ay mga pinatay. Puntahan nyo ang huling bahagi ng aklat ng Hebrews at makikita nyo mukhang binabanggit na diyan ang mga apostol na pinagpapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Si Pablo rin ay may karamdaman. Dalawa, ang kanyang thorn in the flesh, mahina ang kanyang mata, at may mga kasama siya na hindi pinagaling katulad ni Trophimus at meron pang isa na nakasama ni Pablo na hindi pinagaling. At si Pablo nga hindi pinagaling ng Diyos. Ngayon, lahat ng yan ay pinang-iengganyo sa atin. Mga kapatid, ang nais ng Diyos ay tayo ay maligtas sa ating mga kabayaran ng kasalanan sa nakaraan at maligtas sa kapangyarihan ng kasalanan na bumibihag sa sangkatauhan para tayo ay maligtas sa presensya ng kasalanan at mapadoon sa kanyang walang hanggang kaharian. Sana po wag tayong padadaya. Ito ang dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos. God sent His Son and He was named Jesus because He will save the people from their sins. Ginawa niya ang bagay na ito sapagkat siya'y mahabagin. Nakikita niya na kapag ang tao ay hindi niya sasagipin, ay makakasama ng dyablo sa walang hanggan, sa kapahamakan, sa apoy ng lawa ng naglalagablab na asupre. Ayaw ng Diyos na mapunta ka diyan. Kaya kung pupunta ka sa lawa ng naglalagablab na asupre, ay dahil hindi ka sumampalataya sa anak ng Diyos. Hindi yung wala kang relihiyon, hindi yung wala kang grupo, hindi yung hindi ka nagsisimba, hindi yung hindi ka nag-iikapo. Kaya ka pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ay dahil tinanggihan mo ang pagliligtas ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo sa kasalanan. Yun ang dahilan. Mahabagin ng Diyos. Nais kanyang makasama sa walang hanggan. Kasama na diyan sa pagnanais at pagpapakita sa Diyos na nais natin siya makasama sa walang hanggan. Pinapahalagaan natin ang kapanganakan ng anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay ang pagpupursigi na lumakad sa kabanalan. Pagnanais na maging katulad niya sapagkat si Kristo lang ang katanggap-tanggap sa Ama. Huwag mong pilitin ang Diyos na itapon ka sa lawa ng naglalagablab na supre dahil sa hindi pagtanggap at pagtanggi na sumunod sa Panginoon. Ulitin ko, mahal na mahal tayo ng Diyos kung bakit may ipinanganak na anak ng Diyos sa mundong ito. Yan yung hari ng mga hari, yan yung nakaluklok sa trono sa langit, niloob niya na alisin o kaya hihubarin ang kanyang pagka-Diyos nang siya'y magkatawang tao dahil siya lang ang may solusyon sa problema ng sangkatauhan, walang iba kundi ang kasalanan. Naway magdiriwang tayo sa Kapaskuhan na ito ng tama dahil narinig natin ang mga katotohanan ito. Magandang araw po sa bawat isa at sumagana nawa sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless us.